Magandang araw! Muli po, nandito na naman po ako sa aking pagbabasa sa oras na ito ng ating pagkain ng ating espiritual na pang-araw-araw. Nakakapupulutan po natin ito ng isang napakamahalaga na dapat po natin itong paglimilimiin sa ating buhay dahil walang pinakamahalaga sa daigdig kundi ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ang pamagat po natin na babasahin ngayon ay paniwalaan mo hindi, ito ay totoo. Totoo na walang pinakamahalaga sa daigdig, kundi ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ayon sa aklat ng Marcos, Kabanata 8, talata 36 hanggang 37. Naniniwala ba kayo na lahat ng tao ay makasalanan? Ayon sa Biblia, sa Roma, Kabanatang 3, talatang 10, gaya ng nasusulat, walang sinumang matuwid, wala kahit isa. At sa Roma, Kabanatang 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala sa iyong mga nagawa o magagawa ang makapagliligtas sa inyong kaluluwa. Sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa iyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ayon sa aklat ng Efeso, Kabanatang 2, talata 8 hanggang 9. Sa iyong mga kasalanan ay pinapagbayad ng Diyos ang anak niyang walang sala upang maligtas ang iyong kaluluwa. Iniaalok sa iyo ng Diyos ang walang bayad at walang hanggang kaligtasan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito ay ayon sa aklat ng Roma 6, talata 23. Kung hindi ka mananalig sa Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ay nagkakasala ka ng mabigat ayon sa Biblia. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan na bugtong na anak ng Diyos. Ayon sa aklat ng Juan,
Kabanatang 3, talatang 18. Ikaw ay magiging isang bagong nilalang, isang anak ng Diyos kung tatanggapin mo sa iyong puso ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas. Nais mo bang tanggapin si Kristo Hesus bilang regalo ng Panginoong Diyos, bilang kabayaran ng iyong kasalanan? Manalangin tayo. Sundan niyo po ako. Amang banal, ako po ay lumalapit ng may pagpapakumbaba sa inyong harapan at humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po si Kristo Hesus sa aking buhay upang siya na ang manguna at magmay-ari nito, sapagkat sa Kanya lamang may buhay na walang hanggan. Marami pong salamat. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Ayon sa aklat ng Juan, Kabanata 1, talata 12. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ayon sa 2 Korinto, Kabanata 5, talata 17. Matapos na tanggapin mo ang kaligtasan, magkakaroon ka ng pagnanais na matutunan ang salita ng Diyos, pasasalamatan, at pupurihin mo ang Panginoong Hesukristo. Please like, subscribe, comments, and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads to my channel, Please Stories. Maraming salamat, brothers and sisters, sa panunood at pakikinig. Hanggang sa muli sa susunod kong pagbabasa ng ating pagkain ng ating espiritual. Bye-bye!